let me welcome you to my travel joys in Hanoi, Vietnam. Hey! Hey guys, Joyce Yabut Bartolome here, and let me welcome you to my travel joys in Hanoi, Vietnam. Hey! So for this episode, paggabi na, it's our day 2. Second half of the day, it's now 6 o'clock p.m. May araw pa, and we're heading to the train street, the famous train street, guys. So, papakita ko sa inyo kung anong cafes ang nandoon, ang pagdaan ng tren nilang sikat na sikat. So, ayan guys, maglakad muna tayo. It's just 11 minutes walk, a kilometer away from our Airbnb. So, yan guys, lakad muna tayo. I'll show you Hanoi, Vietnam at night. If you can remember our trip in Ho Chi Minh, mas chill dito, mas nakakalakad tayo. Nakachinelas na tayo today. Nakakalakad tayo sa kanilang mga sidewalks. Ito naman ang likod. Diba? Unlike sa Ho Chi Minh na kahit sidewalk ay dinadaanan ng motor, dito, chill lang. And what I love about Hanoi, Vietnam, maraming puno. So kahit humid siya guys, hindi kasing init sa Pilipinas. Pero yun nga kami, for today's video, nag-freshen up na. So make sure that you have mga pamalit yung clothes kasi nga for sure papawisan kayo. Yun lang naman. Don't forget to hydrate also. Drink all the time kasi maraming lakad at hindi nyo na mamalayan, nainitan na kayo. Hydrate, inom shot. Nakasinglet na eh. O si Jello nga nakapangtakbo na para comfortable. Ito ang ating dinadaanan. Ito may pickleball na sa... Pickleball na nalaro. O nga no, store for pickleball. Diretso lang sa hotel namin guys is another Winmart. Grocery guys, mga bago sa paningin ko. Marami rin guys dito na shops. So magkakaiba, may clothes, may cafes. And you know naman na laging maraming kapihan dito sa Vietnam. So sa mga coffee lovers, alam nyo na. Kami, dito lang kami papunta sa Train Street. Dire-diretso lang siya. Same street siya na aming Airbnb. Guys, akala namin may nagkakagulo. Bilang sinarado na. Kasi parating na yung train. 6:20 kasi ang schedule. So yan, dito tayo. From sa labas muna tayo. Okay guys, so we arrive at the famous train street here in Hanoi, Vietnam. So dito kayo magpunta guys. You go to one of the cafes, parang yun lang ang magiging entrance fee nyo, and then you wait for the train schedule to see ang kanilang kultura pagdating dito. So ayan, let's drink coffee or beer or tea, and then hintayin na natin ang pagdaan. Sama kayo, lakad tayo sama-sama guys. Marami rin ditong pang tourist na iaalok, like itong mga rickshaw nila. Check tayo where we can chill and stay for an hour. Yan guys, sabi nila parang PNR lang daw ito. Basically guys, ganito yung tsura niya. Really siya ng tren na mayroong mga cafes and bars sa gilid. So, ang idea is you go lang, magstay ka sa isa sa mga restaurants here beside the track, and then you wait for the train para dumating. Ganito lang siya guys. So, ganito guys kalapit mamaya. Dito kayo uupo, tapos yung tren talagang dadaan sa tabi nyo. Okay guys, nakasettle na tayo dito. Nga lang, merong music sa tabi natin, no? Tama ba yun? Decision natin. So, montage lang tayo. Nakaupo na tayo sa gilid. The train will be this way. Naglakad kami ulit guys. Maghahanap tayo ng medyo tahimik kasi makaka-copyright tayo doon, mga mare. Hindi ko pwede. Hindi ko kayo makakatsikahan. So, hanap tayo ng medyo tahimik. Meron kayang tahimik dito? Yan, mas okay guys. May electric fan din. So,
Ito na ang menu nila. Pumili na tayo para magkausap-usap pa rin naman. Let's go. Yun guys, just be ready lang. Kasi yung mga price dito, pwedeng maging times 2 to 5 ng mga nasa labas kasi nga, nasa touristy place tayo. Yan, nakapwesto na tayo guys. So the train will pass daw dito. Ganda ba yung angleism natin? So guys, mamaya iuusog tong mga table kasi nga yung train, talagang katabi mo siya mamaya. Tingnan natin ang experience, parang putok naman ang aking blush on dito. Parang hanggang bukas na siya. So yan. Later, I'll be doing my review, my reaction, seeing the train close up. Umorder ako guys ng Hanoi beer. Thank you. Yan, mag-beer naman tayo. Try natin. Tagal ko nang hindi nakainom guys ha. So ito ang kanilang menu. Si Jello ay nag-mango shake. Ako ay nag-Hanoi beer. Nandito tayo sa Kinin Coffee Shop. Meron din silang mga pagkain. Ayan. Tayo guys ng Hanoi beer. Ngayon na lang ako iinom ng ibang beer. Dati kasi ang iniinom ko ay Tiger at Heineken. Yan ang handle natin. So, try natin. This is premium lager beer ba ito? How many percent? Ang beer niya. 4.9. Cheers! Wow. Cheers. Verdict ko dito guys, masarap siya, may katamisan, madaling inumin, smooth. Wow, beer connoisseur ka ba girl? So yan, Hanoi beer is brewed by using the finest malts. Ang mango shake ay kay Jello, sa akin ang beer. Cheers tayo. Okay guys, habang wala pang hinihintay natin na train, gumawa muna tayo ng ating what we appreciate about Hanoi, Vietnam. Yan si Jello, nagtitake lang siya ng photos para makita nyo ang mga photos na sinut niya. Follow me at Yabo Joyce Ann and follow his page, Shutter by Jello Zone. So yun guys, kain tayo, magmukbang tayo ng fries nila. Again, we're here at Train Street and so far, this is our second night in Hanoi. And we enjoy it so much kasi guys, very chill lang siya. I love the vibe. Super love ko yung vibe dito, very chill. Okay din naman yung mga tao. Ano lang, straightforward and very relaxed. Relax yung vibe. So kung naghahanap kayo ng murang country sa mga bago lang out of the country, this is a place to visit. Marami ding gagawin guys. Sabi nila, nung una nga sabi ko, parang napupuntahan nila agad lahat. Pero guys, sa dami ng pwedeng kainin, sa dami ng pwedeng i-visit, kulang ang mga 3 days, 4 nights, ganyan. 4 days dito. So tomorrow we'll be doing a 1-day tour sa Halong Bay. Tapos ngayon, this is a free and easy night for us. We're just waiting for the train. And then we'll get dinner. Baka mag-coffee shop tayo or mag-milk tea place tayo. Ang mura niya. Alam niyo ba kahapon, nag-compute ako ng day 1 expense natin for food. 1,099 lang para sa aming dalawa na yun. So yun guys, kung hindi naman kayo into yung mga luxury, mga ganung pagkain, guys, sobrang mura ng pagkain dito. It's a must visit. And I'm happy na dito kami nagpunta ni Jello. Ikaw, happy ka ba? Happy. Bakit ka happy? Sarap eh. Bakit parang kamote to, no? French fries ba? Hindi. Ano? Kamote fries. Parang kamote, no? So yun guys, again, kung pupunta kayo sa mga touristy places like itong Train Street na talaga namang pinupuntahan ng marami, pwedeng mag-range ng times 2 ang mga bilihin. Pero guys, kunyari itong fries, 150 pesos, mura pa rin yun. Tapos yung beer nila, around 100 pesos. Medyo, nga. Pero mahal na. Kasi ang soda nila dito 50. Eh 11 lang kanina sa binili ko, 20 lang sa usual. Ayun nga. Almost times 2.5. Ayun guys, pero paglabas nyo naman dito, mura na ulit. Hintay-hintay muna tayo. Mga 40 minutes pa. Dito pala nang uso yung home along the Riles. Guys, sabi nga nila, parang kaya din ng PNR natin to eh, no? Bakit nga gano'n? Hindi pa ako nakapag-try mag-ride ng PNR. Nakapag-PNR ka na? Oo naman. Doon ako sa Anong PUP itsura? Santa Mesa. Nung sumakay pa ako dati, masikip. Yan, on the side din siya guys. Ganito rin, kaso dati kasi may squatters area doon. Oh. Parang sa malapit sa Santa Mesa PUP branch.
dinimolish Ah, na dati sa may mga side, bahay. yes. So, may mga bahay talaga doon. Pero ngayon, Parang dinimolish na siya eh. anong nasa gilid? Para Ngayon, siyang hindi ko na alam. LRT. May pasukan na gano'n. Ah, Parang hindi ganito gano'n. siya, ganito talaga. Ah, accessible sa tao? Sa daanan? Oo. Ah, okay. Pagka tatawid kami na papuntang PUP, Sarap ng fries, ha? maglalakad ka pa dun sa ano, may part ng train doon. Trail. Meron doon. So ano pa guys, ang mga kailangan nyo paghandaan pag nagpunta kayo dito sa Hanoi? Magsuot kayo ng comfortable. Di ba like ako, hindi naman ako nagchuchub-chub guys, pero dahil mainit talaga, nakapagpalit kami, second palit na namin for today's video. Dahil nga yung hotel namin, maganda rin siya guys. Nakabalik kami sa hotel, nakapag-freshen up kami before sa second half ng araw na ito. So ano pa ba? Bring cash. Sabi ko nga sa inyo, cash is king dito. Hindi masyado ang card. Secondary lang yon. Make sure to bring. So kung magdadala kayo per person, siguro ang iba-budget nyo, mga 500 to 700 pesos for food and drinks. Sobra pa nga yun, no? For a day. Kasi isang bowl ng fun nila, nasa 100 pesos lang. Lalo na yung mga sa street food lang talaga na hindi Michelin. Pero guys, kahit saan ka magpunta dito, di ba kanina kumain din kami by the street, masarap. Ayun, yun lang naman. Inom-inom ang vibe ng tao dito. Nalalasing na nga ako, nalalasing na ako. Nalalasing ka na. So guys, ang beer ang sa akin, ang mango shake, ang kay Jello. Okay? Yun lang naman. Ikaw, anong first impression mo? Okay naman. Pang picture, tapos mas maganda siya sa gabi, feeling ko kasi mailaw. Pag morning, di ko alam yung ano niya setup. Correct. Very lively kasi dito guys. So, may mga schedules. Today is Sunday guys. So, mas maraming train schedules than Monday to Friday. Okay? Hintay-hintay muna tayo. Mag-people watch muna kami. And I'll see you guys later. Guys, napaaga. Ano pa lang? 7 o'clock. Train is coming na daw. Let's go. Tagal. Yung mga tao, kabang-kaba. Tagal. Hindi ko maintindihan bakit kabang-kaba sila. Yung mga kababayan, dadaan lang po ang tren. Pero nagkakaguluho sila. Ang mga owner po ay pinupush back. The good thing sa napili natin na cafe guys, nakausog pa yung wall nila so hindi tayo tatamaan. Kasi kung nakikita nyo, ayan, hanggang dito dadaan ang tren. Kita nyo? Okay, very good. Happy na ang lahat. Tapos alam nyo ba yung iba, yung mga tansa nila guys, nilalagay nila sa may rail para parang yun yung souvenir nila na nadaanan ng tren, yung tansa ng mga beer na ininom nila. So ayan, kami ni Jello. Ano Han, ano masabi mo sa tren? Normal lang sa amin sa taga-PUP yan eh. Minsan pag uuwi na ako, bigla, uy, teka, may tren, oh. So, dadaan lang yung PNR. Ganun lang siya. Ganun lang talaga siya. Pero di ba, ang galing nagawa nilang tourist attraction, guys. Ganun sila ka-resilient, di ba? Tourism for them, business for them, yung pagdaan ng tren nila. So tingnan nyo, yung mga foreigner, guys, hinahanap nila yung mga tansa ng beer nila sa sahig. Nawala na. Dahil dyan, so guys, that's the end of our visit here at the train street. So dito kami nagstay. Just yung una from dito. From yan. Dito kami nagstay guys. So it only cost us 200,000 dong or mga 410-20 pesos. So good na siya for the experience. I love it. Dito tayo. Guys, nagtanong kami ng rickshaw nila. So, ang unang sabi sa amin, for 1.5 kilometers lang siya. The usual kapag i-grab mo yon around mga 90 pesos siya. Pero nung tinanong namin, well, ayan siya guys, yung ganyan. Yung rickshaw naman kasi, sila yung magpapadjak for you. Tsaka tourist attraction din nila yun here in Hanoi. So, ang sabi sa amin, 200,000 each kami. In Jello, that's around 400, hindi lang, 800 pesos. Medyo mahal yun guys. So,
nag-pass muna tayo. We'll do that kapag gabi natira pa tayong budget sa last day natin. So, sa tapat natin, guys, na-amaze lang ako kasi nakakita ako ng GS25. Diba sa Korea ito? Pero meron sila, tapatan sila ng Circle K. Tingnan nyo kung gaano karaming sugar cane na gawa dito. Oh. Oh. Guys, yung asawa ko, hindi niya na alam na wala na ako sa tabi niya. Tanan, buti huminto. Dito na tayo guys sa Ali. Malapit na tayo sa bibilhan natin ng banh mi. Ayan, sa Ali na to guys, marami ng souvenir shops. Same Ali din ito kapag pupunta kayo sa St. Joseph's Cathedral. Yan, ang dami nila mga weave na bags, coffee, fruits. So, here's the menu. Screenshot nyo na lang, guys. Guys, tabing-tabi nga lang pala nitong Banh Mi Mama, ang napakagandang St. Joseph's Cathedral here in Hanoi. Kahapon nandito rin tayo ng ganitong oras ng gabi pero maulan. Ngayon, perfect weather na to see their Catholic Church here. So, if you have time, go visit, pay some respects, and say some prayer, little prayer dito when you come in St. Joseph's Cathedral. Ganda! And just across the St. Joseph's Cathedral is the famous Kong Cafe, guys. If you wanna try their coconut coffee, it's a place to visit also. Guys, kung naghahanap kayo ng pampapawis, mag-travel kayo sa Vietnam. Kaya pawisan pa ako dito kaysa sa ano, Saan? 10 kilometeran. Wow. Yan guys, kaya nakapang takbo na to para kunyari yung pawis niya pang takbuhan. So, ayan. Maglalakad tayo ulit. So, walkable ang Hanoi, guys. Ayan, ang mga tao ay nasa labas ngayon dahil nga maganda ang weather tonight. Mainit siya, guys, pero very good naman at hindi umuulan like kagabi. So, ayan, nandito tayo sa Old Quarter area. If you wanna go here and see yung mga walkable spots lang, dito kayo magstay sa area na to. Dito, guys, naman, konting lakad is their Starbucks Reserve. Ang ganda, ang laki, ah. Pwede pala ang motor. Akala ko walking street lang, guys. Pinusinahan po tayo. Pagalitan tuloy tayo. Pagalitan tuloy tayo. So, Tumingin eh. hanapin natin ang kanilang Note Cafe. Ang sikat-sikat na Note Cafe. Normal lang dito, guys, ang busina ng busina. Parang ano nila yon, warning kasi nga, 'di ba? Mode of transportation nila ay motorcycles. Ayan. Masaya pala dito, guys, pag gabi. May mga nagmo-music. Guys, lakad pa tayo para marami pang happenings dito sa harapan. Diba, mailaw din ang Vietnam kapag gabi. Dito pala, guys, yung famous na Note Cafe, Note Coffee. Dito yung building niya, guys. Just across sa pinaka-lake. Okay, so for today, we're here at the famous Note Coffee Cafe here in Hanoi, Vietnam. Just across their One Kim Lake. So mag-try tayo, guys. Ang famous daw dito is their coconut coffee. Pero nga ako, guys, di man ako nagkakape. So mag-try tayo ng ibang drinks. Let's go! It's now 8 p.m. and bukas pa naman siya. Here, guys, yung menu niya. Change of plans tayo, guys. It's now 8 o'clock nga naman. Kapag nagkape or nag-tea kami, baka hindi kayo makagising or makatulog. Wag naman hindi makagising. Hindi kami makatulog. Eh, meron pa naman kaming tomorrow na early day tour. So, maglakad na lang tayo. Pero babalik tayo dito sa last day natin here in Hanoi. Dito na lang kami ulit, guys, sa Mishu. Order ako ng aking ice cream while si Jello order siya ng kanyang bubble milk tea. Guys, as a matcha lover, ito ang order ko. Yuy! Thank you. Kain tayo ng aking matcha ice cream. Guys, ang presyo nito mga 27 pesos lang. Okay, Jello naman is bubble milk tea. Akala, guys, si Jello akala hindi nagbayad. Kasi yung resibo, binigay kay Honey.
Kasi Tinapon yan, ko na. tinapon yung resibo. Ngayon, hinahanapan ng resibo. Sabi ko, no receipt. Kala kasama ako ng mga kulit na nauna eh. Sabi ko, no, not friends. Drink ka na. Okay. Init eh. Harap. Sama ng tingin sa akin guys, kala ninakaw ko pa yung milk tea. Pero ang mura nito, 25K. 55 pesos. Sarap din ng matcha ice cream. Very Sarap, good. grabe. Kaya pala siya si Mishu. Mamimiss mo talaga. Wow. Mishu. Mishu! Ikutin natin guys ang kanilang One Chem Lake, yung mga nasa tabi guys, para kayong nasa Divisoria. May night market pala dito. So tara, ipasyal ko kayo, ilakad ko kayo guys. So nandito naman guys ang kanilang night market para tayong nasa Taiwan. Yan guys. Guys, ang sarap. May mga spicy sila na fruits. May asin tsaka spicy. Here naman guys, meron silang skewers. Basically, para kayo guys, ang feeling parang Baguio. Alam niyo yung sa Baguio na night market, ganun siya. Mahaba siyang ganun guys. Accessories, mga toys, bags. Dito kayo pwedeng bumili ng inyong mga souvenirs. Ang cute guys ng mga t-shirt nila. Oh. We're made for each other. Aww. Mahaba pa guys. So if you're into shopping sa mga ganito bazaar, this is a go-to place for you guys. Tweed siya. Ako yung mga target market ng ganito eh. Yan. Bili tayo ng earrings. Pasalubong ko kay ate ko. Mura lang o. 60 or around mga 130 pesos lang. Buy na kayo here. Yan pa yung ibang designs. Support tayo sa mga nagbabazar. Alam natin yung feeling niyan. Yung mga bazarista. Nagpabalik pa si ate kanina para niya ilalagay sa plastic. Benta talaga, nakakatuwa. Oo, nakakatuwa kasi guys kapag nagbenta ka. Kasi imaginein mo, nandyan ka sa initan. Tapos hindi mo alam kung sinong bibili sa'yo. Ayan, bili na tayong magnet. Ang hirap pagka same business. Oo, ang hirap pag negosyante ka, sabi ni Zelo. Guys, 10,000 dong lang to. Or mga 25 pesos. Sabi niya, kaya din natin to i-print. Alam ko may machine yan eh, swimming Oo. foam. Tapos ma-laminate siya. Oo, kaya namin Nakita ko na i-print sa TikTok to. yan nung bago ako pumunta eh. O ano, paano na? Hindi na bibili. Hindi, bibili tayo. Hirap pag negosyante ka rin. Ayan guys. Okay, bili-bili na po kayo. Dito kami bumili kay Latatay. Ayan guys, pero in the end, nasasabihin niyan, kaya rin namin yan. Kaya namin mag-print ng tote, kaya namin mag-print ng magnet. So guys, kung kailangan nyo na inyong mga printing needs, grabe yung pawis po natin, pasensya na ho. Your printing needs, buy na kayo, magpa-print na kayo sa amin. POV Prints PH. Ang cute din ito. Crochet naman. Ang cute! So guys, if you're going here, hindi ko lang alam, i-check natin kung panggabi lang ba to or all day long siya dito sa One Chem Market. Pero I guess, buong araw naman ito. So for the shopaholic, sa mga kailangan ng mga souvenirs and all, this is a place where you can buy all your needs. Sabi nga ni nanay kanina, isang araw pa lang daw siya dito, naka 2 million dong na daw siya. 4,000 pesos na yun. Madami-dami yun ah. Nag-shopping siya. So yan, i-end na natin ang night dito. Saan ba tayo punta? Nakapag-train street na tayo, nakakain tayo ng banh mi, nakakain tayo nito. Nakapag-ice cream na tayo, nakapag-tiyangge na tayo. So, thank you so much for watching the vlogs. Sino ka Sabi ni away? Palo you. Ayan guys, bakit ka mamamalo? Binangga ako eh. So yan, tapos na ang ating araw here. Day 2 in Hanoi. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and follow all my social media accounts. At Yabot Joy San on Instagram and JY on TikTok. Thank you so much for watching and I'll see you on the next one. Bye! Let the adventures begin!